Po ang lahat po ng mga kapatid natin na pinagpawisan po sa ating pagpupuri sa Panginoon. Punasan niyo po muna ang inyo pong mga pawis at doon po sa mga nauhaw, sige po, malaya po tayong makainom bago po tayo dumako sa ating bahagi na nang sa gayon po ang lahat po ay patag na sa ating pong pakikinig. Yung pong mga wala pong upuan, medyo may pwesto pa po dito at saka po doon sa bandang gilid po ng ating dambana. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng ating Panginoon? Mabuti po tayong lahat. At bilang pasasalamat po sa Kanya, sama-sama po natin siyang palakpakan. Salamat po sa ating dakilang Ama at bilang tayo po ay mga anak niya, muli niya po tayong tinipon sa kanyang banal na dambana upang muli po natin siyang maramdaman, muli po natin siyang mapasalamatan, muli po nating marinig ang kanyang mga aral at upang ganap po nating maramdaman at masilayan ang kanyang kahiwagaan. Amen po ba? Amen po ba? Bago ko po ibigay ang tema po sa araw na ito, nais ko pong bigyan ng pagkakataon upang makapagpasalamat sa ating Panginoon. Hindi po ang nagdiriwang ng kaarawan sapagat ito po ay musmus pa lamang. Bata pa lang po, 2 taon pa lamang po siya. Upang bigyan po ng pagkakataong makapagbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon, tinatawagan ko po ang kanyang ina, ang ina po ng batang nagdiriwang ng kaarawan na isa po naming kapatid na alagad. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si Ana Bautista. Happy birthday, baby. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy birthday po sa anak ko. Yan, tungtong po kami. Wala po pala akong ligtas. Maraming salamat po. Una, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa araw na ito bilang 2 taon po ng aking anak. Nagpapasalamat po ako sa kanya sapagkat sa loob po ng 2 taon, kanya pong iningatan, pinangalagaan ang anak ko. Alam niyo po yung baby na to, regalo ng Diyos sa amin. At dahil regalo siya ng Diyos sa amin, ganap ko po siyang ipinagkatiwala sa ating Panginoon. Hindi po siya dumaan ng makamodernong proseso ngayon na tinatawag na newborn screening, mga bakuna po, DPT, BCG, wala po lahat. Pag nagkasakit naman po siya, sa awa po ng Panginoon, oregano lang po. Kasi sa kalooban ng Diyos, pasinat-sinat lamang po o lagnat, konting ubo, sipon, kumbaga po agap lang po agad, pais lang po ng oregano, tapos painom po, tapos tapal sa noo, tapal sa liig, pag may sipon po, syempre, doon lang po, yun lang po yung ginagamit ng Diyos na kasangkapan upang ipagkaloob po sa Kanya ang kagalingan. At syempre po, happy birthday. Ano sabihin mo? Salamat po. At syempre po, dahil nasa larangan po tayo ng pangkabanalan, yung pong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Diyos na ang mga dahon na yon ay maging kasangkapan upang magkaroon siya ng kagalingan. Tapos, yung mga dahon-dahon po, laga, puna sa Kanya, paligo po. At salamat po sa Panginoon. Kasi po, usually po, pag bata, may lagnat, paracetamol. Pero siya po hindi tinatabla ng paracetamol. Lalo pong nagiging, nagtitrigger po yung lagnat niya. Kaya sabi ng mahal na po, huwag mo siyang painumin ng paracetamol, tapalan mo ng oregano. Alam niyo po, tinapalan ko ng oregano kasi nga po umaga yung ganito niya. Bumaba po ang lagnat. Kaya mula po noon, oregano lang po. Tapal sa, sabi ko nga po, tapal sa noo, inom ng katas ng oregano, at tapal sa liig. Pero syempre po, ang nagpapagaling noon ang Diyos. Dahil nagtiwala po ako na yun ang gagawin niyang kasangkapan upang gumaling po siya. At syempre po, muli ko po pinasalamat ng ating Panginoon kasi po,
Sa sinapupunan pa lang po talagang pinangalagaan niya. At napakadaming hiwagang ginawa ang Diyos sa anak ko na ito. Sinungaling naman po ako kung hindi ko sasabing pinaiinom ko po siya ng vitamins. Vitamins lang po, vitamin C, tsaka iron po. Tapos maliban po doon, syempre po umiinom ako ng mga dahon-dahon. Yun pong mga nilagang alokbate, malunggay, kamote. Ikukuha ko po siya doon, yung pinakatubig ko sa kanyang dede. Para po, halimbawa, hindi siya nakakain ng mga dahon na gulay, katas man lang po ay nakakadede siya. At lahat ng damdamin na iyon at kaisipan ay pinagpapasalamatan ko sa Panginoon. Kasi po noon, syempre po may unang 2 anak, lagnat lang po talagang takot na ako. At talaga pong lahat puro po sa mga nag-aral. Pero sa kalooban po ng Diyos, sa pagkakataong ito, sa pangatlo po sa Kanya lang po lahat. Pag may naramdaman, haplos ng mahal na apo, panalangin, doon po. Kaya salamat po sa Ama, Anak, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na lagi pong nariyan upang gabayan tayo. Salamat po sa mahal na Apo Kunching dahil kung wala po siya, hindi ko po matutunan ang lahat ng ito sapagkat wala po magtuturo sa akin. Amen po ba? Maraming salamat din po sa lahat ng nagmamahal sa anak ko, sa lahat ng mga anghel. Ako po kasi bilang isang lingkod, ay ang buhay po namin ay umiikot dun sa may mga anghel na pinababa ang Diyos. Kaya sa lahat po ng anghel, ng pamilya ko at ng anak ko, maraming salamat po. At aawit po, pagbigyan nyo na po ko, hindi ba umawit yung anak ko eh. Kung alam niyo po yung awit ko, samahan niyo po ako. Maganda po ang lyrics nito eh. At sana po sakluluhan ako ng mga choir. Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang magdaraan sa akin. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y madami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal sa ngalan sanang tanggapin. Turuan mo magiging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y madami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal at sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi at gulo. Ang ulap na nagsisibing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tigang mula sa pagkakasadla. Ako'y muling ibangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi at gulo. Ang ulap na nagsisibing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan,
laan sa buhay kong tigang mula sa pagkakasala. Ako'y muling ipangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo. Salamat po. Hindi po marunong kumanta si Anay. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Katotohanan po ang kanyang tinuran kung papaano pong ang kanyang ina ay isang lingkod na hinirang. Ang kanya pong anak ay nakikinabang sa kanyang kaloob sa dakong ito. Amen po ba? Bakit po nakamtan niya at ng kanyang pamilya ang mga ganon? Sapagkat sa kanila pong paglalaan ng matapat na oras sa dakong ito. At yan po ngayon ang magiging tema ng ating bahaginan sa tanghaling ito. Ang kataga, ang salitang oras. Oras. Pakisabi nyo nga po, oras. Mayroon po tayong ilang oras sa loob po ng buong maghapon. Maghapon po, 12 oras. Sa loob po ng buong magdamag, 12 oras. Sa makatuwid po, sa loob ng isang araw, tayo po'y pinagkakalooban ng ating Diyos na mapagmahal ng 24 na oras. Sabi nga po ng balita, 24 oras. Sa 24 oras po na iyan, mayroon po bang partisyon ang Diyos sa ating mga buhay? Gaano po kaya kahaba at gaano po kaya katagal? Oras, kadalasan po, ito po ang nagagamit ng tao sa walang kabuluhan. Kadalasan po, ang oras na ibinibigay ng ating Panginoon, ito po'y nasasayang dahil sa mga gawang hindi mainam. Ang sabi nga po, kapag ikaw ay may dinaraanan sa buhay, mag-ukol ka ng oras para sa kapwa mo tao. Kung minsan po, kapag ikaw ay nasa kapwa mo tao at ang oras nyo'y wala kayong pinag-uusapan kundi ang di mainam, lumilipas po at nagdaraan ang oras mo na walang nagaganap na maganda sa buhay mo. Subalit, kapag ang oras mo, inilaan mo sa Diyos na bumuhay sa iyo, at ang oras mo'y ginamit mo sa Kanya, sigurado pong may magaganap sa iyong maganda. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kapag tayo po'y nasa loob ng dambanang ito, ilang oras po ang ating ginugugol at inilalaan. Ang ilan ko pong mga kapatid na tagasunod, halos 9:00 pa lang po ay naririto na. Malaking oras po ang kanilang ginugugol at nilalaan para sa ating Panginoon. Subalit ang tanong, sa malaki po bang oras na ito, may ginawa na po ba ang Diyos sa buhay nyo? Amen po. Amen po. Sapagkat, sabi nga po, kapag sa Diyos ka daw nagbigay ng oras, halimbawa po, mayroon kang problema o mayroon kang pagsubok na pinagdaraanan, iniwan mo yan, isinantabi mo yan, inuna mong ilaan ang oras mo para sa Diyos, hindi mo namamalayan, habang ang oras mo'y ibinibigay, ang Diyos pala'y kumikilos na sa iyong problema sa buhay, at ang oras mong ibinigay, problema mo naman ay Kanyang nilunasan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oras. Kaya po, ang ating tema sa tanghaling ito ay ang salitang oras at ang ating pong pagninilay. Sa oras o sa mga oras na inilaan mo para sa ating Panginoon, ano-ano na ang mga idinulot niya sa iyo? Sa madaling salita po, ang mga oras na ibinigay mo para sa ating Panginoon, para sa pakikinig sa Kanya at pagpupurit, pagpapasalamat sa Kanya, ano na po ang ating mga nakamtan? At upang pasimulan po ang ating bahaginan, isang alagad po ang tatawagin ko sa harapan upang isiwalat niya kung papaanong karampot man ang oras para sa katauhan niya.
Subalit ang oras na marami nilalaan niya sa Ama, nakikita niya ang lubos na galak sa kalooban niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid kong si Arlene Relente. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Unang-una po ako po'y nagpapasalamat sa ating dakilang Ama sapagkat sa kabutihan po niya, sa kalooban niya at sa kapangyarihan niya, ako po ay kanyang inakay sa dakong ito. Nagpakilala siya, nagpadama siya at nagpasilay po siya ng kahiwagaan. Sa akin pong buhay, ni sa hinagap ng aking kaisipan, hindi man lang dumaan na ako'y maglilingkod. Ang buong araw ay pananatili ko dito sa dakong ito. Dati po, iniimbitahan po ako na magtungo dito, subalit ayaw ko. Sapagkat may sariling katuruan na itinuro po sa akin kung ano bang marapat namin gawin, tupdin at paniwalaan. Subalit kapag pala ginusto ng Ama, ayaw mo man, parang mamamagnet ka na at susunod ka na sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At doon po nagsimula sa paunti-unti po na oras na pagtungo ko sa dakong ito, sa paunti-unting kaalaman, unti-unti pong nabuksan ang aking isip at kalooban. At doon po sa unti-unting pagbukas ng ating Ama, doon ko po naunawaan kung ano nga ba ang buhay, kung sino nga ba ang marapat paglaanan. Ako po ay nahirang last 2011 po. At ako po ay nagstay dito, bali stay in po ako sa dormitory sa taas po. Sa kalooban po ng ating Ama, kung minsan po, ako po ang nakakasama ng mahal na Apo Conching na magtala po ng mensahe. Ano po? Noong una ko pong paglilingkod, masasabi ko na talagang nag-aagaw po yung damdamin ko bilang pagkatao at sa bilang espiritu. Sapagkat nakahaluan pa po. Hindi pa po ganun kapuspos, hindi ganun kaganap dahil kumbaga po sa nag-aaral, paunti-unti po ang natututunan. Noong pong pagkakataon na ginagamit po, maging linggo po nagtatala. At ng araw po na yaon, nag-umpisa po kami ng 10:00 ng umaga. Bilang pagkatao, naghahanap po ako ng oras ko para sa sarili ko. Ang sabi ko, linggo naman, pahinga. At gusto kong bigyan kaaliwan ang para sa sarili ko naman. At parang gusto ko munang isang tabi yung paglilingkod. Ganyan po ang tao. Hinahanap ang aliw na hindi mula sa Ama, kaya madalas po ay bigo. Ngayon po, 10:00 nga po kami nagsimula. Ina-expect ko po matatapos kami ng mga bandang 12:00 o 1:00 sapagkat tanghalian nga po. Nung una, gumaganap ako na mula sa Kanya. Subalit sumingit po ang pagkatao ko, ang kalaban. Parang naiinip na ako, bakit ang tagal? Kasi po umabot po kami ng 5:00 ng hapon. No kung kailan ako naiinip, lalong pinatatagal po sapagkat susubukan ka. Ganun po pala, na hindi porket ibinigay mo yung oras mo sa paglilingkod, ay kalugod-lugod na sa Kanya. Hindi po. Kapag ibinigay mo ang sarili mo na maglingkod ka, huwag mong isipin ang para sa'yo, kundi isipin mo ang para sa Kanya at ang ganti ibibigay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At sa ganong kaganapan po, alam niyo po ba kung anong nangyari sa akin? Dahil po nagtatala, wala pong tigil, sumakit ang likod ko, ngalay na ngalay po yung dito ko po. Patutuo lang po na ako bilang pagkatawang gumanap, hindi po siya. Sapagkat ganaman po katagal na bilang ginagamit po ako kapag siya pong nangunat naghahari. Pagkatapos po naming magtala, galak ang naiiwan sa puso ko, hindi pagkabagot, kasiglahan, at wala po yung panghihina.
hindi mo mararamdaman ng gutom, kundi mabubusog ka. Yaon po ang paghahandog na pag nag-alay ka ng oras, huwag mong isipin ang para sa iyo, isipin mo ang para sa Ama at siyang bahala para sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? At nang una ko pong paglilingkod, magko-confess na po ako sa inyo, sapagkat taong-tao po ako noon, nung unang taon. Pinahintulutan po ng Ama na ako po ay umibig. Bago pa lang po ako dito po. Isang pagkakataon po, gabi po yaon. Every Saturday po, nag-a-unli call po ako. Sabi ko sa isip ko, sana naman matapos ang gawain ng medyo maaga para makapag-unlimited call na po ako. Inip na inip po ako sa mensahe sapagkat wala nga po doon ang kaisipan ko. Gusto ko nang matapos. Sabi ko, ang tagal naman. Alam niyo po, umabot ng 10:00 ang pagmemensahe dahil inip nga po ako. Kung kailan ka inip na inip, doon pinahaba ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po ba, bagamat ganun po ang isip ko, nangungusap pa rin po siya sa aking kaisipan. Ang wika po niya, pasubali ko sa'yo anak, hindi ka makakapag-register sa call. Hindi ka makatatawag. Lumalaban po yung isip ko. Ang sabi ko, imposible namang hindi ako makakapag-register kasi ang dali lang pong makapag-register. Alam niyo po, pagkatapos ng gawain, akyat po agad ako. Magre-register po ako sa Andy. Ayaw po. Ilang beses po ako nag-attempt. Ayaw. Buhay ang Ama sapagkat kung papaanong naglaan ka nga ng oras, subalit hindi naman nakafocus ang isip mo. Wala doon ang kalooban mo. Sayang lang po. At doon pinatototohanan po niya na ang salita na ay buhay, walang pagkabula. Kaya maraming pagkakataon po na lagi po siyang nangungusap, subalit tinututulan ko. At ang pinananaig ko po yung damdamin ko bilang tao, sapagkat kapag po palang hinahanap mo ay pangsanlibutan, kailanman hindi ka masisihan sa gawang pangkabanalan. Subalit kapag po siya na ang sumasa iyo, hindi man pilitin ng kapwa mo na maglingkod ka, gawin mo ito, kusang loob, tutubtin mo ang mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa akin po ngayon, patuloy pong tinuturo ng Ama na unahin mo siya, maglaan ka ng oras sa Kanya, karampot man ang para sa sarili mo, punong-puno naman ang galak at aliw na mula sa Kanya. Kaya masasabi ko pa rin po, syempre, bilang pagkatao, dumaratal din po. Subalit nandun po yung pagsusumikap at pagsusumakit na batid mo na ang katotohanan, kaya't ipaglaban mo na upang sa gayon, sa pag-aali mo sa Ama, hindi kabiguan ang kamtin mo, kundi sa tuwinay, katagumpayan mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Katulad din po ngayong araw po na ito, kaarawan po ng aking tito, 50 years old na po siya. Kaalinsabay po noon ay ngayon din po ang operasyon ng kanyang kabiyak ng puso. Na ang wika nga po ng Banal na Espiritu sa katao na minamahal na po Kunching, hindi po lahat ay makikinabang sa dakong ito. Subalit yung mga totoo at tapat sa Kanya, yaon po ang makakakamit ng mula sa Kanya. At tumawag po ang aking inda, ang aking nanay na makiisa nga daw po ako. Pampalakas po ba ng loob? Subalit wala pong udyok sa aking kalooban na magtungo. Ang sabi ko sa Ama, pupunta ako doon, anong maibibigay ko? Subalit kung maglilingkod ako, maglalaan ako ng oras para sa iyo, kikilos ka para sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang katwiran ko po ngayon sa sarili ko, bilang natututo, kasi po hindi po ako makapagpapahayag kung wala po akong na-experience. Kaya marami pong pinararanas sa amin upang sa gayon ay maging kayo po, piliin nyo na ibigay ang oras nyo sa Ama at siya magdudulot sa inyo ng higit pa sa nilaan nyo para sa Kanya. At ngayon po, bagamat wala po ako doon, andun po yung pagdulog ko sa ating Panginoon na siya sa tuwina ang kumilos, siya ang gumanap upang sa gayon, wala man ang
presensya mo doon. Subalit higit pa ang gagawin niya. Amen po ba? Kaya po, mga minamahal ko mga kapatid, yamang rin lamang tayo po ay naririto. Isang tabi na po natin ang ating mga alalahanin. Isuko po natin ganap ang ating sarili para sa Kanya upang ang galak ay ating makamtan. Sapagkat, wika nga po, sayang ang oras. Sabi nga po ng Banal na Espiritu, kung di ka rin makikipagtotoo sa dakong ito, matulog ka na lang sa bahay, maglaba ka na lang at maglinis, may nagawa ka pang mabuti sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya po tayo'y tinawagan upang sa oras na ating inilaan ay hindi masayang, kundi magkaroon ng kapakinabangan at kabuluhan. Yan lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang kapahayagan. Ano po ang komentar sa inyong mga kaisipan? Kapag pala ikaw ay naglaan ng oras sa ating Panginoon, hindi lang basta oras, kundi kalakip ng oras ay ang katapatan ng iyong sarili. Amen po ba? Sapagkat sasabihin mo nga, nagpunta ako doon kahaba ng oras, oo nga, nagbigay ka ng oras. Pero habang umuusad ba ang oras, anong ginagawa mo? Nandyan ka nga, nakaupo ka nga, inip ka naman. Di ka naman nakikinig sa mga salitang banal. Oras ay binigay, kaya lamang ay nasayang. Kaya't kung ikaw ay maglalaan ng oras, gawin mo ng the best. Huwag mo nang sabihin na gagawin ko to kasi kailangan lang. Magbibigay ako ng oras kasi dapat lang. Kundi gawin mo na, maglaan ka ng oras, ibigay mo na ang puso mo, ibigay mo na ang buong pagkatao mo para ang oras mo ay maging kapakipakinabang ang gawin at maging dulot sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po, sa ating po Panginoon, hindi ka pwedeng maglaan ng oras na pwede na yan. Yan na lang. Bara-barabay na lang, hindi po, sapagkat ang ating pong Panginoon ay the best. Kaya dapat po ang ating ibalik sa Kanya ay the best din naman. Amen po ba? Ngayon po, isang tagasunod po ang aking tatawagin sa harapan upang magsiwalat ng pawang katotohanan kung papaanong sa pag-aalay niya ng oras sa dakong ito nakalakip ang kanyang katapatan at pananalig na matibay. Siya po'y nagkamit at nakakamtan ng mainam din mula sa may kapal. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos mula po sa kapatid natin tagapansumalok, si kapatid Nanenita. Salamat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating Amang Panginoon Diyos at ako'y tinawagan niya rito na muling magpasalamat uli sa Kanya. Pagmulat pa lang ng mata, sabi ko na, Ama, salamat, nakalipas ang magdamag. Ito, malakas ang katawan. Tamang 12 oras ang oras natin sa maghapon. Subalit mayroon po akong pagsubok ng buhay. Ang anak ko po, nagtatrabaho silang mag-asawa. May anak pong mahigit 100 taon. Iniiwan sa akin. Pumapasok sila. Sabi ko'y ganito, pag ako sa bahay, sige, iwihin ko. Pero may obligasyon ako sa Panginoon Diyos na hindi ko na uurungan. Sabi kong ganun. Basta't aalis ako, isinasalin ko po sa kabalai ko. Hindi ko na iaabisa, basta sasabihin ko sa Panginoon, Ama, mauna ka po. Hawakan mo po ang mga puso nila at kalooban nilang sana. Maunawaan nila kung ano may ginagawa ko. Pagdating ko ron, sabi ko, Balae, aalis ako. Alam niyo naman, may tungkulin ako sa Panginoon Diyos. Ang anak ko naman po, pumapasok. Hinyatid lang po kami sa kanto. Sabi niya, Nanay, 12:00 lang dapat ihatid ko kayo. Subalit, 12:00 na pong mahigit. Naligo po ako 15 minutos lang, apurang-apura. Papasok ako, 1:00 pasok ko, mag-aabang pa ako ng sasakyan. Sige, hatid mo lang kami sa kanto. Sabi ko sa kanya, at mamamasaheros na lang kami. Kami pong magka-Sister Rosa. Hindi na po namin, sabi ko nga sa Panginoon Diyos, Ama, wag mo nang iwawalay. Ayaw na naming mawalay sa iyo. Nang matutunan po namin itong dambanang ito, papurit pa salamat palagi ang ibinibigay ko sa Kanya. Binigay niya sa akin ng kalakasang katatagan. Sabi nga ng mga kapatid na alagad, sa araw-araw pinatatatag ang mahihina.
magtiyaga lang po tayo. Nung pong unang buhay ko, sobra po akong napakahina. Problema lang, nangangatog na kung minsan. Pag walang pera, sa pa rin po yan, ayoko nang walang pera. Nung ako'y naghahanap buhay, subalit kahit ala na akong hanap buhay, ba't po napakapanatag ko? Wala na akong pera, kuminsan 10 piso na lang, alam ng ama. Pero hindi ako nag-aalala, sabi ko, salamat Panginoon. Kaya mo pala ako, Ama, inakay sa dambanang ito. Ang kahinaan ko, palalakasin mo. Yan po, binibigay sa akin ng Diyos. Katatagan. Katatagan ng kapayapaan ng kalooban. Kaliwanagan ng kaisipan. Dati po, sa gabi, bago matulog, pag may naisip ako, magdamag. Kuminsan po, 4 na o madaling araw na kung akay makatulog. Ngayon po, paghiga, sabi ko nga, salamat sa Panginoon. Napakadakila mo talaga, Ama. Ibinibigay mo sa akin ang sarap ng pagtulog. Hindi na po ako ganong namumroblema ngayon. Tama, maraming pagsubok ng buhay. Nag-iiwi po ako ng apo. Yung nanay ko, ulyanin na. Pinupuntahan ko pa rin po. Pag may oras ako, pinaliliguan ko siya. Pinaglilinis ko ng bahay. Tapos sa bahay pa po. Marami ring obligasyon. Sabi ko nga, Panginoon, ikaw makapagbibigay ng kalakasan sa akin. Bigyan mo ako ng katatagan sa mga pagsubok ng buhay ko at mga pagdadalisay. Ikaw lang ang makapagbibigay sa akin yan. Sa kapwa, kuminsan, alam niyo po tayo, mapaghanap ng pagmamahal sa kapwa. Subalit mahirap palang maghanap ng pagmamahal sa kapwa. Tanging sa Diyos lang tayo hihingi ng pagmamahal. Ang tao, pagka wala pa sa Panginoon Diyos, napakahirap magmahal ng kapwa. Subalit, pagka tayo sa Panginoon na, kahit mahirap mahalin, matututunan na natin. Kung hindi po ako'y napunta rito, siguro po, lahat ng hindi nagmamahal sa akin, hindi ko na rin minamahal. Sabi ko, ba't ganun sila? Sabi ko, sa Panginoon Diyos, kuminsan mananalangin ako sa Diyos. Diyos ko, asaan sila? Sabi ko, lalo nung may sakit yung asawa ko, 1 taon po siyang na-stroke. Tatayo ako sa kubo namin, mananalangin ako. Sabi ko, Panginoon, asan ang kapwa ko? Sabi ko ganun. Naluluha po ako, umiiyak ako. Sabi ko, panay ang hanap ko sa kanila, pero salamat sa Ama. Sabi nga, andito yung Panginoon Diyos, na laging nakasubaybay sa atin. Sabi nga, anak, sabi niya, ang Panginoon, sabi nga ng Panginoon Diyos, andito ako na nagmamahal sa inyo. Mahal na mahal pala tayo ng Panginoon. Ang akasip ko po nung unang buhay ko, palagi akong nag-iisa. Panay ang hanap ko sa kapwa ko. Sabi ko, ba't ganun, Ama? Palagi akong nag-iisa. Talaga baka akong ganun? Lagi na lang nag-iisa. Sabi kong ganun. Subalit hindi pala. Alam niyo po, mula nang kami mapunta rito, napakarami ko na pong mga naunawa ang mga salita na hindi pala natin dapat mga gawain, yung mga paghanap sa kapwa, pag tayo may nagawang mabuti sa kapwa, ang gusto natin, gantihan din tayo ng mabuti. Subalit ngayon po, naunawaan ko na yan. Kuminsan sabi ko nga, sabi ng anak ko, Nanay, ba't ganun? Pag kailangan kanila, hinahanap kanila. Subalit pag kailangan mo sila, wala sila. Sabi ko, naunawaan ko na yan mga anak. Hindi na ako dapat maghanap sa kapwa. Kung hindi, andyan pala yung Diyos. Sabi ko, andyan siya na nagmamahal sa atin. Salamat sa Diyos na kahit maraming pagsubok na nagdadaan sa buhay, sa Kanya lang ako nagtitibay. Kahit noong unang buhay ko, hindi ako mapaglapit sa kapwa ko. Sabi na nga ng mga kapatid na alagad, nagtibay ka sa Ama, siya lang ang nilapitan mo. Sa kapwa, mahirap lumapit. Totoo po yan. Pero ang Diyos, siya lang talagang makakaunawa sa atin ng lahat. Kaya po ako, sabi ko nga, Ama, wag mo nang iwawalay pa. Kung hindi man ako ganap pa sa iyo, sabi ko, pipilitin ko na makasunod sa iyo. Sabi ko, kung bagamat nagkakasala pa, sabi ko, Ama, ikaw rin ang makapagbibigay sa amin kung paano kami makasusunod sa iyo. Sabi ko, gabayan mo po kami sa araw-araw. Lahat ng mga ginagawa namin na mga hindi marapat. Sana, sabi ko nga, pagtibayin mo kami na sana po
laging maging matatag sa iyo. Kung ano man yung mga pagsubok ng buhay namin, nagaya niyan, sabi ko nga, nag-aaral po yung anak ko, subalit wala naman po akong hanap buhay. Pero meron pong mga nagbibigay sa kanya na scholar. Minsan, sabi ng anak ko, pagka-birthday niya, "Nanay, birthday ko, ano ba handa natin? Ano ba magsimba ka?" Sabi ko, pasalamat ka sa Diyos. Pero talagang buhay yan, Diyos. Kung minsan may darating, may magbibigay. Kaya sabi ko, kung minsan po, in-endorse ako ni Kapitan na maging president ng Solo Parents. Kamukha po ng birthday niya. Sabi niya, ano handa? Wala. Sabi ko ganun, basta't magsimba ka na lang. Pero ipinatawag po kami sa Solo Parents. Binigyan kami ng bigas, nagbigay ng gagawing spaghetti, may tomato sauce, may ketchup. Sabi ko nung umuwi ako, hindi ba anak, buhay yan Diyos, ano? Sabi nga niya, oo nga nanay. Tanawin mo, kagaya po, nung isang araw may integration sila. Sabi niya, hindi na ako sasali nanay, gastos na lang. O sige, bahala ka. Alam niyo po, may dumating sa isang tita, binigyan ng pambili ng damit. Kaya sabi ko, napakabuti talaga ng Diyos. Sabi ko, hindi tayo pinababayaan. Kaya sabi ko, magtibay lang tayo sa ating Panginoon. Totoo po yan. Bakit po ba kami nagtitibay dito? Magdadalawang taon na po kami rito. Ayaw na naming mawalay pa sa Ama. Kaya nga sabi ko, Ama, palagi mo kaming pagtibayin sa mga banal na salita mo. At hindi na namin gusto pa na kami mapawalay pa. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang bawat isa po sa atin ay maraming ginagampanan at tinutupad bawat araw. Subalit ang di natin kayang ipaliwanag, bakit nga ba kapag sumapit na ang takdang oras na maggagawain na, umiikot na po ang ating mga katawan, iniiwanan ng lahat sapagkat batid po nating lahat na may Diyos na naghihintay ng ating mga oras, na kapag siya ang pinaglaanan nating ganap, may gagawin siya sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naririyan na po ang ating minamahal na Apo Conching, kaya tinaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo, maghawak-hawak po tayo ng kamay at awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.